Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga bunyog. Ay, salamat po sa dumadagdag na subscriber, no. Magbigay lang ho tayo ng rito, reaksyon dito kay Representative Dan Fernandez. May mensahe kina Bato at Bongo. Okay. Kay Idol Christian Esquera ho to, hiram na naman tayo kay Idol. Meron po itong 104,000 views, 6 hours ago. Oh. Pakinggan natin. Tingin niyo pa, medyo naging friendly yung ilang mga senador dyan sa pagtatanong dito kay dating Pangulong Duterte. I know there's interparliamentary courtesy and I won't blame you for mentioning that. Pero kasi kanina rin, ang pinapakinggan ko yung sinasabi ng ilang mga senador, binabanatan din naman yung Quadcom eh. Di ba may reference dun sa paraan ng pagtatanong dun sa inyo. So I want to get your honest impression while you were listening or watching it. Well, kapag ikaw na-imbestigahan, talagang dapat you're not taking part of it. Kung ikaw yung center of the accusation, di ba? But of course, they are members of the Senate and nobody can prevent them. Wala naman sa rules yun eh. So, it's a dito, maganda pa yung sagutan nila Idol Christian eh. Tsaka nitong si Dan Fernandez eh. Sa bandang huli ho ako nawindang. more of a moral obligation on the part of the parliamentarians, no? Iba nga, nagre-resign pa kapag mabigat yung mga accusations eh. Yung iba, nagpapakamatay pa sa Japan, di ba? Pero sa atin, hindi eh. Yung mga nilulunok na lamang yung kapal ng mukha. Ay, marami dito niyan. Representative Dan Fernandez. Walang nagpapakamatay dito. Meron yata. Si, Reyes. Yung General Reyes ba yun? Oo. Yung nagbaril sa puso. Oo. Pero ilan-ilan lang yun. Mas maraming makapalang mukha. Representative Dan Fernandez. Tuloy. Kaya nagsabi niya na. Hindi kasi pare, nakakasakit na ng loob eh. Gagawa sila ng gano'n tapos maling-mali pa. Di ba sana kung yung mga tinatawag nilang mga resource person kumbaga, di ba yung authentic nanggaling talaga doon sa tunay na pangyayari kasi ang dami namang nag-witness doon nung conversation na hindi namin tao hindi namin tao, lawyers pa ng pinag-uusapan nila ito mga boss, yung pagbaliktad ni itong Colonel Grijaldo ba yun? Yung chief of police ng Mandaluyong ba yun? Yung nakakasakop doon sa pagkamatay ni General Barayuga. Yun ang pag-uusapan nila dito kasi nagbigay ng statement yun sa Quadcom. Pagdating sa Senado, pinahamak sila na pinilit lang daw siya. Ganoon. Tuloy. Ng mga nila hindi ko nga kilala yung pangalan ng lawyer Attorney Victor lang pagkakakilala ko yun. Natatandaan ko si Attorney Victor. Saka nakalimutan ko isa yung isang lawyer. So, pero dito, kasi I remember nung huli nating pag-uusap, Congressman, di ba napag-usap na itanong ko sa inyo yung idea na baka itong Senate hearing maging sagot lang, di ba? Parang gamitin na plataforma para sumagot with a friendly environment si dating Pangulong Rodrigo Duterte, tapos si Bato, tsaka si Bongo. Na honestly, ganun yung nangyari. Di ba? Nagkaroon sila ng platform. Tapos, maraming tanong na I suppose hindi masyadong naitanong na maayos, di ba? So parang nangyari, dito sila sumagot doon sa mga akusasyong galing sa Quadcom. So, anong gagawin nyo ngayon? With that scenario? Let the people, let the people have their own discussion on the matter that happened doon sa Senado. Kasi dito sa amin, nakikita naman natin the act of the people about the investigation is talaga makikita na ng fairness. Di ba nakikita natin na kapag kaya nga, maraming bilib sa inyo dyan sa Quadcom. Kaysa sa Senado, Representative Dan Fernandez, di ba? Tuloy. Talagang meron pang abuso doon sa mga pinag-uusapan namin, kinokorek namin. Tapos ako I think yung style naman ng Senado may kanya-kanyang texture ng mga senador doon they are running for national election and very crucial sa kanila yung iba-ibang mga parte ng Mindanao, which our former president is still popular. So most likely, they're thinking about their chances in the 2025 election, while we, the Congress, we really don't care about yung mga geographical consideration. Wala kaming ganyan. Kasi sa akin, hindi naman kami na-apektuhan ng ganito dahil maliit lamang yung aming
area. But of course, the senator, if they are really true to their oath, magiging transparent sa kanilang investigasyon, people will see it. So I think the people will decide on this. Ito, with what you heard and saw dito sa Senate, kayo ba personally, would you push for another Quadcom hearing bago yung undas po? Naku, baka hindi na muna, Christian. Hindi na kasi kaya. nga, oo, kasi yung andaming baha pa sa amin. Yung tulong namin sa ngayon yung mga nag-i-stay sa lake, kasi talagang lampas tao pa. At ito pa yung aming binibigyan ng pansin, yung mga nasasakupan namin. And that's the reason why we decided not to hold any Quadcom hearing muna. Undas, saka na namin gagawin. Pero definitely magkakaroon pa ng pagpapatuloy ng Quadcom hearing. At liliwanag yan yung kay Grijaldo. Magkakaroon ng liwanag yan. Dahil he cannot deny that he was there in our meeting. And unfortunately, talagang walang nasabi si Chairman during that time. And I think that's because of him. Eto, Kong, bago tayo magtapos. Sabi nyo kanina, malaking insulto naman sa Quadcom yan kung... Eto mga boss, magandang tanong ni Idol Christian, ha? Tignan niyo yung sagot ni Fernandez. Hindi magpakita si Duterte sa inyo, pero humarap siya dun sa Senado. Pero kanina, I don't know whether this was, I think hindi naman siguro na surprise yung marami, no? Pero nandun pa rin kasi institusyon ng Senado eh. Nadinig natin din yung sangkatutak na mura. Puro PI ni Duterte na kaisa-isang senador lang nag-call out sa kanya. Pero it took a while before she actually did so, si Senator Risa Ontiveros. Paano kung gawin din niya yan sa House? Kung magpapatagin kayo ng pagmumura. I will never allow it. I will never allow it. And I will... Ganda, I will never allow it, sabi ni Fernandez. Tuloy. Will move that siguro let him go. Let him go. I mean, huwag na lang natin siyang pagsalitain. If he's going to utter words like that we heard in the Senate. Ako personally, I don't know about the other members, but I'm pretty sure all of amin na kapag ginawa niya yun at patuloy na pampabastos sa institusyon, huwag na lang po natin siyang pagsalitain. Kasi po, that will form it of the record Imagine, Christian, pagpasa ng mga susunod na mga congressman o mga senador sa ating bansa, makikita nila kung at yung mga pagmumura na naandun sa record, that will form part of our history. And nothing stand. Talagang history yan. Maski sa Senado, history yan. Walang ganong resource person na nagmumura sa Senado. Nirirespeto ang Senado. Karespeto ang Senado. Ngayon na lang, sinantong na lang yata. Wala na di ba? Paano may respeto ang Senado ngayon kung ganyan nga, di ba mga boss? Tuloy. About it, walang tumayo, kundi isang babae. The last man standing is a woman. And I mean, prudence dictates prudent dictates na. Dapat naman po, huwag na tayo galang, tayong mga congressman o kaya mga senator. Pero, yung institution po, mawawala tayo, andyan pa rin yan. Yun na lang pagrespeto, di ba? Kasi alam nyo, sanay tayo nung panahon siya presidente, binoto na natin siya and we have to, Binoto mo ba yan? Ako hindi ko binoto yan. To bear with it, di ba? If not to use the word supper, we have to bear with it na murang inabot natin ng mga panahon yun. But this time na ordinary, na lang siya, citizen, Sinabi niya yan, ordinary citizen na lang siya, di ba? Tuloy. It will prevent other resource persons to make mura. Doon sa Congress, kung si Lele de Lima nagmura, sabi niya, papatayin ko kayo mga ano yun? Naging palengke na tayo. Hindi pa pwede Hindi pa protect the institution. Tsaka yung napansin ko kanina, he was actually dominating the discussion. Para masyadong malaki yung espasyo na binigay para sa kanya. And he was actually talking over a lot of senators. No? Hindi lang si Senator Risa Ontiveros.
Sa inyo ba, sa Quadcom, kung sakaling mong sumipot siya, papayagan nyo ba yung ganong attitude? I think hindi mangyayari sa amin yan. The chairman, these are all respected chairperson, and the members who are member of the Quadcom will never allow things to happen like that. Kasi nga, masyadong ano yun. Kami, I think we have to treat him as an ordinary person. Otherwise, makikita na yung bias eh. And the people are expecting Galing na sagot ni Dan Fernandez. Oh. We will treat him like an ordinary person. Kasi nga, makikita nila yung bias eh, di ba? Oh. Pero yung bandang huli, hindi ko gusto sagot. Tuloy. Hindi impartial. Hindi tayo pwede dito na ihina-hina dahil mayroong personality si former president na gano'n. I think time have changed eh. Tama. Iba na po yung panahon ngayon eh. Tama. Hindi na po panahon ni former president ngayon. Tama. And we have to realize that yung decent conversation must be returned to a normal level. Tama. Marami ng mga Gen Z, yung mga kabataan ngayon nanonood sa atin, and yung napanood nila, medyo nakakashock yun. Totoo. Nadidinig nila yung mga ganong klase ng mga pagmumura. Totoo. Nung panahon siya yung presidente, siguro marami po ang pumapalakpak, marami natutuwa dahil siya po ang presidente at hanggang sa Senado, di ba? Pinapalakpakan pa rin siya ng kanyang daladalang mga pala. Ayon kay Justice Carpio yun. Kapagdala pa ng mga palaro sa Senado, tagapalakpak, talaga matibay ito si Digong, no? Tuloy. Nasabi niyo, but this time na hindi na po siya, I think it's high time to refrain from doing that. Ito my final question. Sinasabi niyo, he would be treated as a normal citizen. Galing ni Idol Christian eh. Tignan mo Di ba contemptible yung mga ganyang attitude, yung pagmumura, talking over the members of the panel? Diba? Yung mga ganyang kabastos. Contemptible yung ginagawa ni Digong. Totoo eh, di ba? Tatawa ako, bakit hindi? Maski man lang winarningan nung ni Coco Pimentel. Galang mo naman tong Senado. Dating Pangulo. Para ka namang hindi naging Pangulo eh. Minsan ka pa magmura, kukontempt kita. O, di ba? Kasi may contempt power sila, di ba? Tignan niyo yung sagot ni Dan Fernandez dito. Medyo na, munti ako nalaglag eh. Totoo. Bastusan ba? Di ba contemptible yan? And you have the power to cite him for contempt. Iyan. Yeah, I think we don't have to go to that level. You know why? Nasa Senado eh. And that's the reason why I watch. If ever that things have been already said sa Senado, what else is there to ask? And better to let him go. Magkaiba Senado sa Kongreso, di ba? Lower house, upper house eh, di ba? Oh. At binibiliban kayo na matindi kayo dyan sa Kongreso. Ngayon, wala rin palang mangyayari. O, tuloy mo. Di ba? Pagpunta niya doon, tanongin natin sa mga bagay na hindi natatanong, at kung makakatikim tayo ng mura, panin lang natin siya. Let him go na lang. But that is me. I cannot say na gano'n din ang gusto ng ibang members at ng mga chairman. Hindi ko alam. But ako, I'm talking about myself. Yun ang niya. Siya, let him go na lang. Hindi niya i-contempt, Kaya huwag niyo na patawag, di ba? Hindi pa patawag dyan. Kayo sa Senado, nagmura-mura eh. Anong pagkaiba niyo dyan sa Kongreso? Rirespeto ba kayo dyan? Mga senador nga, hindi nirespeto eh. Kayo, mga congressman eh. Respetuhin kayo ni Digong? Simple kayo Yung mga anak niya, hindi niyo na-contempt eh. Hindi niyo nagalaw eh. O, di ba? O. Pinag-ano kayo, pinag-o-out nyo, ayaw. May gawa kayo, parang nababoy din kayo nung Sara Duterte. Yung pang-ama, wala, huwag nyo na patawag. Anyway, Representative Dan Fernandez, napiga na naman, maski pa paano, sa nangyari sa Senado, napiga naman si Duterte, di ba? Naamin niya na siya ay talagang may death squad, at naamin niya na siya talagang mamamatay tao, di ba? Naamin niya lahat eh. Nagturo siya doon kung sino ang kanyang mga sila ba to, tinuro niya ito, mga commander ng death squad ko to, di ba? Lahat na amin na niya at saka naipakita na. Sabi nga ni Senator Trillanes, naipadala na yung transcript nung nangyari sa Senado at yun, kitang-kita na sa ICC na talagang dito
itong si Digong, above the law. Kita na dun. O, di ba? Walang magawa rito ang tao. Taki mo, pinauuwi na, ayaw pang umuwi. Maganda ito. Tangin mo. Di ba, mga friend? Huwag na. Kung ayaw nyo ito lang sabihin ko sa iyo, Dan Fernandez. Kung ayaw nyo makatikim ng mura, huwag nyo nang ipatawag yan dyan. Huwag nyo nang gawin pang resource person yan. Total na amin naman yan na lahat doon. Ang gusto nyo marinig eh. Ang patawag nyo lang yung kaya nyo dyan, di ba? Yun lang yun. Masisira lang yung imahe ninyo. Sabi mo nga maganda na imahe ninyo sa mga Pilipino na bumibilib sa inyo dyan sa Quadcom eh. Maski na nga yun nga parang nabababoy kayo dahil nga sabi mo, ordinary person lang si Digong sa'yo. Talaga, ordinary person lang naman, di ba? Wala nang papel di ba? Hindi nyo maipatapatawag, hindi nyo naman maikontempt-contempt. Ba't nyo patapatawag? Di mumurahin lang din kayo niyan. Di ba? Yung anak nga lang yan, parang, di ba? Wala na talaga yan, mga friend, di ba? Ito po yung mga nabiktima nung kriminal, yung utos ng kriminal, ito. Each Day of the Dead in the Philippines is marked by the families of suspects killed during the Duterte drug war. They deplored the injustice suffered by the victims and the admission of ex-President Duterte that he had a death squad to kill drug suspects. Vivian Cooler reports. Joralyn Fuelias could not hold back her tears as she visited her husband's remains at the Dambana ng Paghilom in La Loma Cemetery in Caloocan City on the eve of All Saints' Day. It has been over 7 years since he was shot dead by riding in tandem assailants in Manila on her birthday. But Fuelias says justice remains elusive. Naiiyak ako kasi hindi pa siya nabibigyan ng katarungan Walang gustong mag-witness. She and other relatives of drug war victims are pinning their hopes of getting justice on the International Criminal Court's investigation into Duterte's drug war for alleged crimes against humanity. Kasi dito, parang niluluto. Parang may kinakampiyan sila, parang may pinapaboran. Kaya parang ang hirap. Hindi parang manang, talagang meron. Magandang ng undas. Kamtan yung hustisya rin dito. Ang mga kalaban natin ay nasa mayayaman, maimpluwensya. Alam naman natin na dito sa Pilipinas, makulong lang sandali, pagka-alyado ang nakaupo, nakakalabas din sila. Totoo yan, Kaya manang. hirap talaga kamitin ang hustisya dito sa Pilipinas. Totoo yan, kailan ako tumanda, 60 na ako. Doon ako natutong sumama sa rally para ipaglaban ng katarungan para sa kanya. Tapos may sasalubong sa amin ng mga DDS na kami mga bayaran. A ceremony for their departed loved ones was held at the Dambana ng Paghilom on Thursday, while Father Flavie Villanueva offered words of comfort to the families. More than 40 urns are currently in the memorial site for victims of alleged extrajudicial killings. Isinisimbolo na kaya bilog ito, hindi kayo nag-iisa. Yakap at patuloy tayong magyakapan para makamtan natin yung paghilom dahil malalim ang sugat na idinulot ni Duterte at ang mga taong inutusan niyang pumatay. Sa usaping paghilom, hindi maaalis ang katarungan. In an interview with ABS-CBN News, Villanueva and Cuartero disputed claims that former President Rodrigo Duterte's statements during the Senate probe last Monday were mere jokes. Duterte had talked at length about instructing police officers to goad drug suspects into fighting back to justify killing them, and said that chiefs of police were part of the Davao death squads. There could be no joke when you're under oath. Walang panahon ng pagbibiro kapag ang usapin ay katotohanan at patungkol sa buhay na pinaslang kung talaga ng laban, anong ebidensya? Gusto kong makita yung 6,000 baril na ginamit ng 6,000 ng laban with their corresponding case reports. Joke lang ba yun? May namatay, joke lang. Nanlaban, tinaniman nila yung anak ko ng baril. Joke lang ba yun?
Totoo yung mga pinagsasabi niya, walang joke po doon. Hindi po, under oath po siya eh. House Committee on Human Rights Chairperson Bienvenido Abante Jr. urged the public to remember the victims of extrajudicial killings, saying the masterminds of the brutal war on drugs have yet to be held accountable. He urges the Supreme Court to recommend to Congress the enactment of laws that will set fair and reasonable deadlines on criminal cases to uphold the right of victims to speedy justice. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Military and civilian law enforcers raid a suspected offshore. Para mabilis talaga yan, makiki-operate na lang kayo sa ICC, ganun lang yun. Saka kung pupunta si Duterte dyan, talaga mabababoy lang kayo. Representative Dan Fernandez. Pero kaya niya magmura sa harap ni Attorney Luistro. Ang galing ng abogada na yun. General Acop. Sino pa? Marami pa dyan. Baka matuluyan siya dyan. Pag hindi siya na-contempt dyan, huwag niya na ipatawag kung di nyo rin lang kaya si Duterte. Ganun lang yun. Maging kahiya-hiya lang yung kongreso na yan. Yung quadcom na yan, kung pupunta dyan si Duterte at magmumura at wala rin lang kayo magagawa. Mag-collab na po tayo mga boss. Shout out Sebastian Sartin Gonzaga. Sabi niya, si Digong nyo, pinaiiral ang kahambugan na hindi iniisip na lahat ng kanyang sasabihin ay magagamit ng ICC laban sa kanya at hindi man lang binubulungan ni Panelo at sinasabi na naka-under oath kay Digong nyo. Wala, hindi na makikinig eh. Sabi nga ni Panelo, wala raw death squad, sabi katabi niya, merong death squad yan, mga commander ng death squad yan. Diba, tinuro-turo yung mga general doon na chief na, ito si Bato, commander din ng death squad yan. Diba? Librado Ludovico, shout out. Good morning, Karaoke, and to all supporters and followers watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Ganda naman ng boses mo, Karoks. Anyway, maraming hukukain mga bagay dyan. Tapos na si Digong nyo. Goodbye, Philippines. Hello, ICC. Shout out, Sister Grace Chingisay. Sana magising ka na, no? Mag-gising din yan, my friend. Sebastian Oleto. Bato is a commander ng death squad. Ayon kay Digong nyo. Di ba? Paano ngayon? Sabi ni Bato, joke-joke lang yun. Pwede ba joke-joke yun? Si Bato, meron akong pero, yan. Baka bukas na. Yung si Bato, kung paano niya. Bato. Diyos ko. Alulalia, shout out. Posibleng warrant na lang ng ICC ang inaantay para arestuin si Duterte. Ang mga effort ngayon ng Quadcom, tingin ko in aid of ICC yan. At nilalaglag na ni Digonggong ang sarili niya sa pag-amin sa Senado under oath. Good day, Sir Rox, sa mga kawarriors. God bless. Totoo yan, Alulalia. God bless. Lito M, shout out. Good evening, Sir Rox. Tama yan. Panagutin ang mga sangkot sa DDS. Sana lang tunay sumbong natin kay Orculio. Porbing Peña, shout out. George Alas, shout out. Hilig nila sa kasinungalingan, walang pinagkaiba sila sa mga loko. Totoo yan, friend. Danilo Proilan, shout out. Pag nagkataon, di na makikita ni Bato yung apo niya. Dasal ka lang, huwag kang mainip. Totoo yan, Danilo. Pero kasama naman si Kimo eh. Hindi sila pababayaan ni Kimo dahil alam niyo na si Kimo. Sanay siya sa oblo. Tsaka sabi nga ni Kimo, hindi ko kayo iiwan. Diba? Baka nagpapaalam na rin yung kay Mariel eh. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Sana nga gawa ng paraan ng administrasyon ni BBM ang nangyaring patayan noong panahon ni Digong. Na yan, totoo namang walang kalaban-laban nilang pinagpapatay ang mga Pinoy sa war on drugs kuno ni Duterte. Pero duda ako na makukulong ang mga yan. Lalo na si Bato at Bongo na yan. Kasi nga, kita nyo naman itong si Digong, wala pang sinasampang kaso dito. At sa dami ng mga allies nila hanggang ngayon sa gobyernong ito, ICC lang ang sagot dyan. Diba? Sinabi mo pa. Alam ni Marcos yan, hindi naman siya ganun kabobo.
Kung bobo tingin nila Digong sa kanya, kailangan patunayan niyang mali sila, ha? Ang daming matatalinong nakapaligid, Bersamin, Guevara, diba? Enrile, diba? Yung asawa niya, Bugada, diba? Elizabeth Iscario ulit, Sa tingin ko lang, Rox, dapat na nilang kasuhan ang mga Duterte. At yun ang naging tuta ni Digong hanggang ngayon. Grabe ang pagtatanggol lalo na sa mga senador na di para sa bayan, kundi para sa kanilang amo na si Digong. Kakahiyang mga senador, mga pwe sila. Buti na lang at may nag-iisang may tapang para kalabanin ang isang palamurang dating presidente na yan at pinakamasamang naging presidente sa ating bansa. Ewan ko ba dito sa mga bobong Pinoy na hanggang ngayon mga bobo pa din at dinidiyos pa din ang mga Duterte na hi, na yan, hi, sabi ni Elizabeth. Ewan ko nga rin. Anong klaseng katangahan yan? Magtaka ka pa ba naman, Elizabeth? Hanggang ngayon, meron pang kampo ni Kibulog, di ba? Elizabeth ulit, Ayan, Rox, sobrang tibay na ang ebidensya sa pag-amin mismo ni Digong na pinalalaban niya ang mga suspect manlaban at inamin din niya may death squad daw siya. Dapat dyan, i-firing squad na yan o ibitay sila ng patiwarik. Dapat yan, ICC lang talaga. Oscar Asoro, shout out. Tanong, bakit pinapayagan niya ng COMELEC na tumakbo? Daming kaso yan. Sa ngayon, only in the Philippines. Hi, COMELEC. Correction, COMELEC, not COMELEC. Anita Japon, shout out. Good evening po, Sir Rox, at sa loving wife and family mo po at sa aming lahat na masugid mong sumusubaybay sa programa mo po na masaya. Ang mga komento po, stay safe, healthy kayo ni loving Mrs. mo po. God bless po tayong lahat. More and always po, ingat po, Sir Roque. Ingat ka din, Anita. Charlie Way, shout out. Ang kingdom, maraming nakabaon na yaman. Go Nograles, yun. Jokiano, shout out. Bato, sa Quadcom Quad, dumada, talagang pansarili mo lang nasa isip mo. Nabi mo pa. Kalat ni Baya, shout out. Jokiano ulit. Di ba suspect ka? Bakit ikaw ang nag-iimbestiga? Payag yung Senado, nagagawin natin, di ba? Alam mo siyang, Jo ulit, Jo ulit, di ba suspect ka? Bakit ikaw nag-iimbestiga? Alam mo, lakas mo maka-high blood. Totoo, inom ka ng Losartan. Jo ulit, nang hinayang ka sa gastos ng kriminal. Kung ganun, sayang din gastos nyo, mga professional na kriminal. Totoo. Alam mo, pag ikaw ay ordinaryong tao lang, kriminal ang tawag sa'yo. Pero pag ikaw ay isang politikong kriminal, honorable. Ginagalang ka pa nga, nakita mo si Digong, di ba? Hindi pwedeng i-contempt. Kasi nga nirerespeto nila bilang dating magnanakaw. Mamamatay tao. May ka-respeto ba kay Digong? Tanong lang mga sinatong, congressman. Elizabeth Iscario ito. Nakabisi talaga itong bato na ito. Kaya gusto niyang ituloy ang hearing dyan sa Senado kasi nga gusto niyang umattend dyan sila Garma, Espinosa at yung mga nagdiin dyan sa kanyang Quadcom. Yun ang gusto talaga mangyari ni Bato. At gusto niyang ipagtanggol ang sarili niya. Saan ka naman nakakita na ang main suspect na kagaya ni Bato at Digong ang nagtatanggol sa sarili nila? Wow ha. Wala talaga silang delikitesa. At grabe ang kahayupan nila, Sir Rox. Sana makakulong ng mga yan at ibitin ng patiwarik tsaka firing squad na yan. Totoo. Huwag ng firing squad. Tirador lang, tirador. Matagal mamatay. Yannick Ordobes, shout out Kawawa ang pamilya ni Duterte. Pag siya ang natigok, tiyak gaganti ang mga pamilya na pinapatay. Totoo. Pag nawala lang sa pagka-mayor yan, tignan mo. Federico Mandak, shout out Di yan nag-umpisa. Diyan nag-umpisa yung galit ni Digong kay De Lima nung panahong si De Lima ang commissioner ng human rights nung inumpisa ang imbestigahan ni De Lima yung sinasabing death squad sa Davao. Galit na galit si Digong diyan. Kaya nung maging presidente siya,
ginantihan niya si Lilima. Sana ito na yung umpisa ng katapusan ng mga Duterte. Sana nga. Anita ulit, oh. Sumagot na si BBM sa hamon ni Digongyo na idemanda siya. Nagalit na si BBM, pinakilos na ang mga militar sa Davao, lalo yung death squad, at ipaubaya na daw ni BBM sa ICC yung si Digongyo. Narinig ko ang sagot niya sa hamon ni Digongyo, malaking sampal kay BBM, kaya pinakilos na ng ating PNP militar, pati ni FL Lisa Araneta Marcos. Yan ang naging kasagutan ni BBM sa hamon ni Digongyo. Tayo sila nga ron, Anita, di ba? Anita ulit, oh. Sir Roque, maraming salamat sa sakripisyo pong basahin ang maming mga komento. Mga makanubelang komento. Have a peaceful night sa inyong mag-asawa po. Good night. Sleep well tayo. Sweet dreams, not wet dreams. Nag-enjoy po ako ngayong gabi sa good topic mo po. God bless po tayong lahat at sa buong magdamag ng ating pagtulog ngayong gabi. Ngayong gabi po. Thank you po. Kita-kits uli basta may free time. Oo. Federico Mantac ulit, oh. Gusto pa rin ni Bato na ituloy ang hearing sa Senado bagamat hindi siya durug na durug. Hoy Bato, ano pa gusto mong patunayan sa war on drugs nyo? Inamin na ng amo mo lahat-lahat na ikaw harap-harapang itinuro kang pinuno ka ng death squad. Ano pa ang gusto mo? Wala na daw worry-worry dyan. Bakit gusto mo pang ituloy ang hearing? Totoo, ano mang makukuha mo ay wala na ding saysay dahil sa pag-amin ng amo mo. Pakishare nga ito, pakishare para makarating dyan kay Bato na yan, no? Ay, nako Bato. Kapersi, tatawa-tawa ka dyan sigurado sa mga nakikita mo, eh. David Alin Mendoza, shout out. Hi po, Karox. Good evening po sa lahat. Sana po ay pinaimbestigahan ng PNP Chief Marbil ang mga unsolved killing sa Davao. Talaga po na may katapusan ang lahat ng kasamaan. Akala ng mga Duterte ay wala ng katapusan ang paghahari nila sa Davao. O, yun ba? Totoo. 30 taon yata, putik. Kawawa yung Davao. Ano? Tayo na. David Alin Mendoza ulit. Karox, kaya po pinagtatanggol ni Diggs, si Kibbs, kasi po, naambunan din siguro ng night duty si Diggs. Kaya siguro, kuluntoy na sila ngayon pareho ni Pacquiao. Wala na night duty. Totoo. Hindi, baka si Diggs meron pa yan. Siya ang administrator ng night duty ron, eh. Taga na kayo. David ulit, oh. Karox, wala na yan si Bato. Di mag-i-inhibit yan kasi di niya mapapasubalian ang mga akusasyon sa kanya. Dapat po talaga doon siya sa Quadcom magpunta at doon niya idepensa ang sarili niya. Alam niya po kasi na wala siyang kakampi sa Kongreso at siguradong magigisa siya ng husto doon at lalabas ang buong katotohanan. Alam mo David, bakit naman siya magigisa kung wala siyang kasalanan, di ba? Yun lang yun. Ba? Ito si Bato, napakasinungaling din ito, eh. Bukas may pakikita ako sa inyong video nitong kalbo na to, totoo. David ulit, oh. Karox, dagdag ko lang po, baka po manggulo din sa Davao yung mga Duterte kapag wala na sila sa pwesto doon. Tsak yun. Pero alam ng Nograles kung paano kaka-counter yan. At paano sila makakapanggulo, Aber, kung hindi na silang may hawak ng kapulisan. Dapat pati mga judges doon balasahin, pati yung NBI doon balasahin, palitan ng panibago. Ganun ang gawin dapat, His Excellency. Di ba? Puro kasangkapan ni Duterte lahat doon, eh. Mula NBI, di ba? Sinasapak lang yung sheriff doon. Walang magawa, di ba? Noel Tengo, shoutout, Karoke. May umaten na angel sa Senate hearing, kaya biglang lumabas sa bibig ni Digong ang pag-amin ng DDS. Kaya nagulat ang mga nanonood ng oras na yun. Kaya pati si Bato nagulat. Okay tayo dyan. Noel Tenko ulit, oh. Kaya ako nasabi na angel ang dumating. Biruin nyo kung paano bastusin na Bato ang isang pari. Kaya ayun, pinadalan sila ng anghel para magsalita si Digong nang di niya alam na latigo para sa kanila. Totoo, pwede yan, Noel. God moves in a very mysterious way, ha. Musta na, pre? Tropang
Floor, Piatti University, Pingpong Ocean Deep, paring Hilto. Oh, si Braybart. Kakilala pala kay Noel Tenco, ha. Raul Villanada, shout out. Bidding sa inyong pamilya, God bless always. God bless, Raul. Raul ulit, oh. Ganun pa man, kuyang, ipamigay na sa ICC mga impaktong demonyo ng Digong Nyo and Company. Si Kibulok, ipamigay na sa US. Alice Guwaping sa Singapore bilang tahimik ang Pilipinas. Totoo. Raul ulit, oh. Naku, JB, maraming panahon na ng pagkababoy sa gobyerno o talagang hindi gumagana. Totoo, Raul ulit, oh. Wala ka talagang mabagid dito kay Bato. Punta ka sa Quadcom at doon ka susuklayan. Jordan Pelizardo, yung unsolved EJK ng mga Marcos, si Ninoy Aquino ang pinakamalaking casualty. Inilagay na lang ang muka sa pera para di makalimutan at di pinalibing. Hindi pinalibing sila kay Jordan Pelizardo, welcome to the club. Hanggang ngayon hindi pa alam kung sino ang mastermind niya pagkamatay kay Ninoy, sa totoo lang. Perdes San Juan ulit, oh. Shout out, good evening po, Karox. Karox, miyembro na po ng bansa ng ICC bago dumating administrasyon Duterte 2016 at dito naganap ang EJK. Pagkatapos ng ilang taon, 2019, inalis niya ang ating bansa sa ICC kasi alam niya natatamaan siya ng ICC. Lumalabas dito na guilty siya upang makaiwas sa mga kaso sa kanyang haharapin sa ICC. Tanong o dahilan, bakit pilit na inalis ni Duterte ang ating bansa sa ICC? Para ano? God bless po. Para nga makakapatay siya na makapatay ng mga kalaban nila sa droga. Diba? Shirley Jaser, shout out. Sana nga yung inutang na yan ni Duterte, imbestigahan din, Karox, kung saan niya dinala. Yun, malamang. At sana subukan naman ng mga taga Davao ang ibang gustong magserbisyo dyan. Maawa naman sila sa sarili nila. Sorry na lang mga taga Davao, pero maawa na sila sa sarili nila. Totoo yan, Shirley. Pero palagay ko, ha. Pero sa dami ng pera ni Digong, putik yan. Baka mabili pa rin nila Davao, eh. Diba? Shirley Jaser ulit, oh. Nakita mo yung lalaki sa likod ni Duterte habang nagsasalita siya doon? Totoo, napansin ko rin yung Shirley. Tawa ng tawa, tuwang-tuwa siya sa amo niyang habang nagtuturo at nagmumura. Nainis siya, Atty. Claire. Dapat ihinto na nila ang hearing na yan kasi takot naman yung iba, mga senador. Gastos lang yan para ang naging chairman doon si Digong. Bakit ba hindi na lang pumunta si Bato sa Quadcom? Totoo yun, Shirley, ha. Shout out, Atty. Claire Castro. Galing talaga nun. Idol ko yun. At talagang magaling. Binira niya si Karen Davila. Oo. Panood niyo po ba? Yung tinira niya si Karen Davila. Si Karen Davila naman, kasi kung minsan parang napakagaling din, no? Hindi siya lulusot kay Atty. Claire, di ba? Maricel Pilio, welcome to the club. Tama yan, para mabigyan ng ustisya mga taong namatay nang walang kalaban-laban. Totoo. Rodelia Alpilor, shout out. Wow, ganda pala ng boses mo, Sir Rox. Oo naman. Si misis ko lang natutuwa dyan, eh. Friend Shervin sa Peda, shout out, ha. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out. Friend, Amy Bingson, magparamdam ka naman. Sana okay ka lang, my friend, ha. Dolor Garcia, shout out, ha. Eman Escalona, nak, shout out. Sabi ni Friend Shervin. Sir Rox, impong ba siyang Team Tia Deli? Bumabati po sa iyo ng may saya at ngiti sa buong Team Rocky Warriors the Great. Masasabi ko na lang po sa topic mo today, Sir Rox, kapag ang kuting po talagang hindi na nag-alapusa para po matiklo o madakma ang malapalos na daga, Sir Rox, kengko yan lang po talaga ang mga dramang palabas na ano po, totoo yan. Wala na pong lulupit pa sa pinakamalupit sa kasaysayan nitong ating ingkong
ang atapang abunganga, pero sa tunay na aksyon, atakbo atulin, takot magurgur. Kaya marami po siyang human shield na pinanghaharang sa kalaban. He got the power of all powers. Ibang mag-utos at mangusap ang pera sa Rox, di ba? Totoo eh. Lalo na po pag pirari po ang kapalit. Pero minsan dahil sa kalampo na sikmura, kahit barya, pinapatos na rin. Pera po, Xerox, ang naging tunay na niyang sandata. Totoo. At kapangyarihan, to be the best Hitler of all time, Xerox. Si Hitler po, tunay na tapang ang ginamit. Itong peking Hitler, tapang ng bunganga at kaba ng bayan ang ginamit. Totoo. Matalinong matching. Totoo. Mukhang matching ka mo? Your end is coming. Makapangyarihang Diyos, di kayang linlangin. Humingi ng tawad sa iyong harapin, parusang malupit ang iyong naging ending. Totoo yan, Tia Delica. Cassandra Daisy, shout out ha. Isama din ninyo ang mga senador na malaki ang kasalanan sa mga Pilipino na biktima ng drug war. Lumabang kayo against Lima. Instead, makinig tungkol sa mga krimen sa Davao. Bilyar, Cayetano, Binay, Subiri, Ligarda, Po, Pacquiao, Soto, Lacson, Pimentel, etc. May kasalanan kayo. Bakit 10 to 35,000 na bangkay ang nagkalat sa kalye? Hindi man lang kayo nagsalita, buhay pa sana ang mga kapwa natin Pilipino kung nag-question kayo sa halimaw na digong. Yun ang nangyari nga, Cassandra. Kumampi sila doon sa halimaw putik yan. Cassandra Daisy ulit. Mga Duterte at mga senador na nagtatago sa mga hearing ng drug war, Manyak Kibbs, ay isama rin sa ICC. Wala silang ginawa para stop ang patayan noon. Drug war, di ba? Scorer yata si Digong doon namamatay. 1,000. Ronilo Murada, welcome to the club. Sabi nga ni General Torre, maraming kaso ang hindi nakablatter sa mga police station nung panahon pa ni Digong nyo na siya pa ang mayor at mga Duterte ang naging mayor. Ito. Maril Pabianak, shout out ha. Good morning po tayo at sa mga kawaryos. Sinagad na ng mga abusadong naging leader at ang iba ay nakaupo pa sa ngayon. Kaya salamat naman at kumikilos ang gobyerno sa pagtitimpi sa kanila. Kaya nararapat lang na makamtan ng hustisya ng mga pang-aabuso nilang ginawa sa nakaraang rehimen. Totoo yan. Justice for all victims of EJ case. Samahan ng Diyos at ang paghahanap ng katarungan sa ating bansa. Amen. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. God bless. Marilo Castro. Faith and Trust, shout out. Hoy Bato, ikaw ay renounced person. Hoy Bato, ikaw ay resource person. Ikaw ay resource person din. Pero para kang hari umasta kahit anong gawin mo, may malaki ng pananagutan sa pamumuno ng amo mo. Totoo yan. Michelle Edwin, shout out my friend. Jane Labayna, shout out Pastor Jun Lagon, shout out. Jeff Ramos Nak, shout out. Christian Cheng, sana okay ka lang Friend Really Asistyo, shout out. Oy, mission accomplished mga boss Hanggang bukas po muli. Sana makaisa pa ako mamayang gabi. Pilitin ko isa lang. Pakikita ko lang sa inyo kung paano dumiskarte si Bato. Kung gaano siya gagaling. Manlin lang. Pero hindi lumusot. No? Mas magaling si Torre. Sana nagustuhan yung topic natin ngayon mga friend. No? Quadcom. Kung hindi nyo kayang ipakontempt niya si Digong, huwag nyo nang patawag. Lalabas lang kayo na para kayong mga nanginginig din kayo sa kanya. Ang lalaki ninyo dyan. Bayaan mo ni Senado, babaan mo nun. Pero nandiyan dyan sila, Congresswoman Beatrix Luistro. Nandyan yung
Nandyan si General Acop, nandyan, ang gagaling nang nandyan dyan eh. Tapos, pag mumurahin lang kayo ni Digong, tapos hindi nyo maipapakontempt, huwag nyo na patawag. Magandang hapon po mga boss. God bless.